whole world, give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Binabati ko po yung mga tagapanood natin ngayong umaga, nasang parte man po kayo ng mundo, Pilipinas, sa Canada, sa Amerika, o kahit po nasa anumang parte ng mundo kayo ngayon. Magandang araw po. At ang pagpapala nawa ng Panginoon ang sumainyo pong lahat at ganoon din po sa inyong mga sambahayan. Kagaya po siguro na nakita nyo sa title ng ating live video ngayong umaga, again, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral at pagtalakay sa subject na obedience. At ang pag-aaral po natin ngayon pinamagatang Measure Your Life by Obedience. Alam niyo po ba mga kapatid na kung merong isang bagay na pwedeng gawin sa buhay ay ang sukatin ito. Yung tao po na hindi nag-evaluate ng kanyang buhay ay walang progress sa kanyang paglago. Sapagkat if you want to grow in whatever manner or in whatever things you are planning to do, importante po doon bago simulan ng evaluation. Hindi po ba mga kapatid? Wala pong magsisimula ng isang business nang hindi magpaplano at sa pagpaplano, importante po doon ang evaluation, ang pagsukat. Sa Tagalog, yung pagtasa. Para malaman natin kung ano ang ating mga babalakin. Alam niyo po ba mga kapatid na maging ang pagsunod, ang obedience ay pwedeng sukatin. So bago po yon, bago natin talakayin ay tingnan po muna natin ang talata na atin pong pag-aaralan at ito po ay nakasulat in the book of John chapter 14, 15 hanggang 24. So John 14, 15 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. So the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day,
you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Then Judas, not Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Ayan, so sa talata pong ito, ipinakikita po mga kapatid ang katotohanan na yun daw mga umiibig sa Diyos ay susunod sa mga utos ng Diyos. Yung mga hindi umiibig sa Diyos ay hindi susunod sa kanyang mga utos. At nilinaw ito ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ang mga katagang ito'y hindi akin. Ito'y galing sa kataga ng Ama na nagsugo sa akin. So God, as our Father, longs for us to obey Him, to follow Him, as a showing of as a gesture of our love for Him. Mga minamahal na mga kapatid, God is measuring our lives, not by the measure and the standards of our culture or our age. God is measuring them by our character and by our walk with Him. Sinusukat ng Diyos ang pag-ibig niya o ang pag-ibig natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating obedience. Bagamat, take note, meron pong mga taong sumusunod sa Kanya nang walang pag-ibig. Alam din naman ng Diyos yun. Pero alam niyo po mga kapatid, ang totoong umiibig ay susunod sa Diyos. God and His Word are very practical. It is intensely practical. All of the great general principles in the kingdom of God are illustrated and judged on the basis of the most specific details. Nothing is left abstract. Everything is brought down to the concrete situations in which believers live. Walang iniiwanang malabo ang Diyos. Lahat po ng mga bagay tungkol sa paglago natin sa buhay pananampalataya ay malinaw na inila-line up ng Diyos at ipinahayag niya sa banal na kasulatan. Malinaw naman po ang mga utos ng Diyos. Minsan lang po, tayo po ang nagpapagulo at tayo po ang umiiwas sa mga utos ng Diyos. Alam niyo sa Biblia mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Ang pinakamasakit na salita na ipinahayag ng Panginoon at sinabi ng Panginoon, ito po'y direktang patungkol saan at kanino. Ito po ay direktang ipinatungkol at ibinigay ng Panginoon doon sa mga self-righteous and self-deceived religious people na namumuhay pero hindi naman ipinapakita ang katotohanan ng kanilang ipinamumuhay. Ang pinakamasakit na salitang ibinigay ng Panginoon ay para sa mga Pariseo, para sa mga eskriba, para doon sa mga banal-banalang relihiyoso na sumusunod kunwari sa Diyos, sumusunod sa Kanya, pero hindi naman siya mahal. At Jesus called such people fools, hypocrites, blind guides, vipers, snakes, whitewashed tomb. And 7 times, He referred to them as blind. 3 times, tinawag ng Panginoon ang mga ito na vipers, ulupong. At mababasa po natin ito sa Matthew chapter 3 verse 7, Matthew chapter 12 verse 34, Matthew 23 33. Mababasa po natin itong mga talatang ito, lahat ng mga talatang yan. Basahin niyo isa-isa at yan po'y masasakit na salita. Galing po yan sa bibig ng Panginoon. Tinawag niya ang mga taong ito na nagbabanal-banalan, kunwari sumusunod sa Diyos, pero bistado naman ng Diyos kung ano ang laman ng puso. Wala pong condemnation seems too strong for those people who failed to practice their professed spirituality. And this is in full harmony with these many other statements.
At galit ng galit ang Diyos sa mga kaipokrituhan sa pagpapaimbabaw. Perhaps, the best illustration of this in the Bible that gives emphasis upon obedience is highlighted both in the Old and New Testament. Hindi naman po nagkulang ang Biblia sa pagpapahayag at sa pagtuturo ng kahalagahan ng pagsunod, both in the Old and in the New Testament. The message of God is very plain. Measure your life by how much you obey, not by how much you know. Take note, hindi po mahalaga sa Diyos kung gaano ang alam mo. Not by how much you do. Hindi rin mahalaga sa Diyos kung ano ang mga nagawa mo na. Not by how much you read or hear. Not by how much you walk in the light. Not by how much you claim to have fellowship with God. But He wants you to measure your life by what you actually do for God. Not by what you intend to do. But by what you do already for God. So we need to measure our life by proofs in our daily living and not by our pious wishes. Mga minamahal na mga kapatid, ang nais ng Diyos ay isang pagsunod na masaya, full of humble obedience. That is God's ordained key para po sa isang matagumpay na Christian life. And take note of this, only the obedient Christians enjoy the constant and undimmed blessings and favor of God. At ang dahilan po noon, ang susi ay obedience. So, pakinggan niyo po maigi ito mga kapatid. Obedience is the key. Ang pagsunod ang susi. Ang tanong, susi saan? Saan susi ang pagsunod? Number 1, obedience is the key to cleansing and holiness. Ang pagsunod ang susi sa pagpapakabanal. Uulitin ko po, obedience is the key to cleansing and holiness. Lagi ko po naririnig, Pastor, paano ko ba mapagbabago ang aking mga anak? Paano ko ba mapagbabago ang aking masuwahing asawa? Pastor, paano ba ako magbabago? Lagi po nating tanong yan Paano ba ako lalago? Paano ba ako makakapamuhay ng matagumpay? Paano ako magiging banal? Mga kapatid, ang susi sa tanong na yan ay pagsunod. There is no other way to maintain a holy life except to walk constantly in God's light. One step away from the light is step away from the cleansing blood of the Lamb. So we need to be clean. We need to be holy. How? By being obedient to God. 1 John 1:7, ang linaw naman yun, hindi po ba? No, there is power in the blood, in the cleansing blood of the Lamb. But if you will not obey God, there is no power to that cleansing blood. Amen? The key to holiness, the key for God's cleansing is our obedience. Kaya nga po, ang ginawa niya sa mga alagad, nung simula ng ministeryo, tinawag niya ang mga ito. At nung huling gabi, na siya po ay magpapaalam dito, bago maghapunan, kumuha muna ng balabal, na tuwalya, itinapis sa kanya at hinugasan niyang isa-isa ang mga paa ng mga alagad. Ano po ang sabi ni Pedro? Huwag mo kong hugasan, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Kung hindi ka susunod sa akin, you have no part for me. Wala kang parte sa akin kung hindi ka susunod. So in order to be cleansed, in order to be holy, in order to live a life worthy, in the ministry of God, you need to obey. So kaya nung naintindihan ito ni Pedro, ayaw na niya ng hugas ng paa. Gusto niya buong ligo na Ayaw na niya ng hugas lang. Gusto niya buong ligo na. At ang pagpapakita po ito na kung susunod din lang, sumunod na ng totally. Amen? Number 2, obedience is the key to what? Number 2, obedience is the key to communion and fellowship with God. Lagi po natin sinasabi na napakahalaga ng communion. Napakaganda ng fellowship. And tanong, how can we have that communion and fellowship with God? Alam niyo po si Enoch, ang isa sa pruweba nito He walked with God.
He fellowship with God. At dahil po doon, kinuha siya ng Panginoon eh. No? So, it is a walk in the light that we have fellowship with God and with God's children. Disobeying God quickly destroys fellowship. Many people experience a feeling of worship and they sing choruses, they sing hymns, they sing praises, yet they continue in known disobedience of God. Tandaan po ninyo, all such feeling and experience is deception rather than worship. Minsan nadadala lang tayo dahil magaling yung tagapagpakanta eh. Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung pag-awit, yung pagkanta sa Panginoon, minsan brought about feeling and experience. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na ang pagsunod, ito po ang pagsamba. Kasi silbi ng experience mo linggo-linggo? Ano yung silbi ng experience mo magkakanta, magtatangal, magpapalahaw sa Diyos? Kung pagkatapos naman nun, hindi ka marunong sumunod sa mga sinabi sa sermon. Hindi ka marunong sumunod sa mga mensaheng napakinggan mo. Yung feelings, experiences, mga testimony ng buhay, hindi pwedeng doktrina yan. And when it comes to the doctrine of worship, priority po dyan ay ang obedience. There's many people, their sense of God's presence is emotion, not holy fellowship with God. God must be worshipped, saan daw? In spirit and in truth. John 4:24. And to claim to have fellowship with God, while deliberately disobeying God, is not walking in the light. It is walking in darkness. To claim fellowship with God while walking in darkness is a lie. So many Christians are living a lie. They are not in the truth. Opo, paglinggo, taas ang mga goosebumps. Panay kilabot, taas ang mga buhok sa kilabot sa pagsamba. Sabi nila, feel na feel ko ang presence ni Lord. Pero pagkatapos naman ng experience na yun, pagbalik sa normal na takbo ng buhay, hindi naman marunong sumunod. Nangangalo niya pa rin, nagnanakaw ng oras, tumataya sa kasino, nagsusugal, palamura, at hindi nagbabago buhay. Nasaan ngayon ang tinatawag nating nasan ang ating tinatawag na fellowship? Tandaan niyo, yung mga taong linggo-linggo nasa loob ng simbahan tapos hindi marunong sumunod sa Diyos, they are living a lie. And it is high time you measure your relationship and fellowship with God through your obedience with Him. Masakit. Pero ito po ang totoo. Kung walang nangyayari sa iyong pagtungo sa simbahan at hindi ka na itutulak nito para sundin ng Diyos, tumigil ka na, nag-aaksaya ka lang ng oras eh. You are just wasting time. Wala ka nakukuha doon, hindi ka lalago doon kung ganun ang iyong pananaw. Pero mga kapatid, kung sa pagtungo mo sa simbahan, hindi mo hinahanap yung kilabot, hindi mo hinahanap yung experience, hindi mo hinahanap yung emosyon, at nakafocus ka lagi sa mensaheng mapapakinggan para sundin, lalago ka, titibay ka sa fellowship, magiging banal ka. At ito ang susi sa communion and fellowship with God. Be obedient. Amen? Pangatlo, obedience is the key to what? Obedience is the key to spiritual understanding. Minsan, kailangan mo munang sumunod para mo maintindihan. Ganito po sa Biblia mga kapatid, napakaraming mga propeta ng Diyos, tinawag ng Diyos with a very unclear instruction. Sometimes nga unreasonable eh. Pero sa kabila no, sumunod sila. Si Abraham, reasonable ba yung ihandog mo yung anak mo? Reasonable ba yung pagkatapos mong hintayin ng napakahabang panahon na bigyan ka ng anak tapos sabihin sa'yo ng Diyos, pumunta ka sa bundok at ihandog mo ang iyong anak para ialay sa akin? Nasaan ang sense? Nasaan ang reason? It doesn't seem reasonable. Pero alam niyo po mga kapatid, as he obey God, as he follow God, alam niyo po, ipinaliwanag ito ng Diyos at sinatisfy ng Diyos ang mga tanong niya sa buhay. Like Noah, when God told him to build an ark, why? Andun ang mga tanong, pero hindi po niya ginawang magtanong. Ang ginawa po niya, sinunod niya lahat ang Diyos. Sinunod niya lahat ang utos ng Diyos. And as he obeyed, he harvested the fruit of his obedience.
So obedience is the key to spiritual understanding. So if you want to know the will of God, obey first. We must choose to do God's will if we would know God's truth. Amen? We understand the deep things of God only as we spiritually discern them. And that requires the help of the Holy Spirit, whom God gives to the obedient. God has so much He longs to tell us, but the Spirit can teach us only as we totally surrender and totally under His control, pleasing Him in total yielded obedience. Obedience is the key. You shall know the truth, and the truth will set you free. But how can you know the truth? By being obedient to God first. Obedience is the key to spiritual understanding. Tama? Pangapat, obedience is the key to confidence in prayer. Ayan, aminin man natin o hindi, naging mga anak naman tayo eh. Tayo po bilang mga anak, dumarating tayo sa pagkakataon na meron tayong hinihingi sa ating mga magulang. Kung alam mo na meron kang nilabag, kung alam mo na meron kang kasalanan, meron kang ginawa, may confidence ka bang humingi? Ang kapal na lang ng muka, di po ba? Ang kapal na lang ng muka ng isang taong hihingi, gayong alam niya na nasaktan niya yung kanyang magulang. Ang kapal na lang ng muka yung manghihingi, gayong alam niya na meron siyang ginawang hindi tama. Ang kapal na lang ng mukha nung hihingi, alam niyang disobedient siya bilang anak. Nakuha niyo po. Pero mga kapatid, kung ikaw ay obedient, you have the confidence. Lagi ko po tong prayer eh. Kasi po ako, alam ko mga kapatid, wala akong lakas ng loob na humingi sa tatay ko o sa Diyos kung alam kong masuwayin ako sa Kanya. How can I ask for something gayong alam kong disobedient child ako? Kaya maging sa prayer ko po, ang ginagawa ko, Lord, patawarin mo muna ako. Patawarin mo po ako. Alam ko po makasalanan ako. Na-disobey po kita. At dahil doon, wala akong kumpiyansang lumapit sa iyo eh. Patawarin mo po ako. Sorry. At kapag natanggap mo na yung patawad ng Diyos, doon ka lang nagkakaroon ng kumpiyansa. Hindi ba mga kapatid? So obedience is the key to confidence in prayer. If our hearts do not condemn us, we have confidence before God. And we receive from Him anything we ask, because we obey His command and do what pleases Him. 1 John chapter 3, verse 21. Di ba? So minsan po mga kapatid, nilulumpo ng ating pagiging disobedient ang kapangyarihan ng prayer. Di ba sabi ng Biblia, the prayer of the righteous man availeth much. Ang panalangin ng taong matuwid ay higit na makapangyarihan. Ano po? Ngayon ang tanong, bakit? Kasi po, yung mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos, yung sumusunod sa Kanya, mas may kumpiyansa. Kumusta ka kapag nagdasal ka? Puno ba ng confidence? Na alam mo na pinakikinggan ka dahil malalim yung fellowship mo sa Kanya? Dahil nagkakaunawaan kayo ng Panginoon? O hiyang-hiya kang lumapit? Dahil alam mo na meron kang nilabag, meron kang sinuway, at may mga bagay na nagtatakip ng pandinig ng Diyos para pakinggan ka sa iyong mga dalangin. Tandaan ninyo, obedience is the key. To what? To the confidence in prayer. Panlima, obedience is the key to blessing. Ayan, aminin natin o hindi. Sabi po, kapag sumunod, ang sabi ng Diyos, pagpapalain, you will be blessed and you will be successful. Pinag-aralan na po natin yan nakaraan eh. So do you want to be blessed in your soul and blessed in all you do? Live in a daily glad obedience to God. Sabi po ng Bible, seek and you shall find. We need to knock for the door to be open. So we need to seek and walk in God's light. Sabi ni Santiago, ano po? He will be blessed in what he does. Those whose lives, or those who live in God's words and walk in the light. James 1:25. So mga kapatid, ibinubuhos ng Diyos ang kanyang mga pagpapala those who are eager and active in obedience. Those who welcome new light, new guidance, new opportunities to bring glory to God. At maraming mga Kristiyano
ay katulad ng binabanggit sa aklat ni Jeremias na mga tuyong buto. Ano pong ibig sabihin? Dahil sa pagiging masuwayi natin sa Panginoong Hesukristo, walang hamog ang ating mga buhay. Walang tibay ang ating mga buhay. Wala tayong kapangyarihan. Walang pagpapala. Tandaan po ninyo, obedience is the secret of all miracles. Ulitin ko po, obedience is the secret of all miracles. In fact, sa Biblia, lahat ng naka-experience ng himala ng Panginoon, sumunod muna. Kaya po nila naranasan ng himala. Ang unang himalang ginawa ng Panginoon, kung nakatatandaan ninyo, ay ang paggawa niya ng tubig na naging alak. Pero nangyari po ang himalang ito dahil yung mga alipin na inutusan ng Panginoon, kumuha kayo ng tubig at punuin nyo ng tubig ang tapayan without the obedience of those servants. Miracle, well, it will happen because it is God who created miracles. But it is always through human obedience that it happened. Yung bulag, nilagyan niya ng dumura sa lupa ang Panginoon, ginawang putik, pinahid sa mata ng bulag, at sinabing maghilamos. Paghilamos niya, pagsunod niya, gumaling siya. Mga kapatid, si Bartimeo, sabi ng Panginoon, ano gusto mo? Gusto mong gumaling? No? Anong gusto mo? Lord, that I may see. Binigay ng Panginoon. Sa mga pagsunod, mga kapatid, nangyayari ang pagtatagumpay. Sa mga pagsunod, nagiging mahusay na conqueror ang mga ginagamit ng Diyos na tao para labanan ng kaaway ng Diyos. Si Gideon laban sa mga Amalekites, si Moses laban sa mga Egyptians, ano po? Si Joshua laban sa mga ano ba kalaban ni Joshua? Yung mga kalaban niya sa lupang pangako. Bagsak ang walls of Jericho sa utos ng Diyos na ikutan lang ito. Wala kayong gagawin kundi umikot lang. And as they obey God, gumuho ang pader ng Jericho. Lahat ng himala, mga kapatid, mag-isip na kayo at magbilang na kayo sa Biblia. Nangyari po ito dahil sa pagsunod. Now, if you are expecting miracle in your life, whatever miracle is that, obey first. Obey first. Sumunod kayo. Huwag ninyong hayaang sa pamamagitan ng inyong pagsuway ay mapigil ang pagdaloy ng mga himala ng Diyos sa inyong mga buhay. Alam niyo po, nagkasakit ang misis ko nung nagkaroon siya ng cancer. Ang una niyang tanong, bakit? Pero alam niyo po, pagkatapos niyang ma-realize na meron siyang cancer at kailangan niya ng pagpapagamot, simula po noon, ang naging pananaw niya sa buhay, mamumuhay ako ng one day at a time at susundin ko kung ano ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan. So pag ganun po ang ating ginawa, we can have the sense of purpose. Magagawa po natin ang sumunod and the miracle of God will follow. Tandaan po ninyo, the opening of the Red Sea, the feeding of the 5,000, the raising of Lazarus, the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost are all conditional on obedience. No promise is automatically fulfilled. Obey and you will receive. Amen? At panghuli, pang-anim, obedience is the key to kingdom advancement. Ulitin ko po, obedience is the key to kingdom advancement. Nakakalungkot na maraming mga simbahan, mas marami pa yung anibersaryo kaysa sa dami ng miyembro. No, I've been to many church anniversaries. Naiimbitahan po ako para magsalita sa mga simbahan, minsan 100 years ng kanilang anibersaryo. Nakakalungkot, meron naman silang 100 pero kalahati doon bisita, invited. Pero yung mga miyembro nagse-celebrate ng 100 years, wala pa silang 100. Kung i-analyze mo nga, kung ang simbahan bawat isang taon ay makadagdag man lang ng isang miyembro, kung 100 years na kayo, di 100 members kayo. Pero bakit hindi nangyayari? Kasi po ang dahilan dyan, di naman strategy eh. Take note. Ngayon po, ang mga pastor, ang simbahan, ang mga council, wala nang inisip kondo, ano magandang strategy? Ano pwedeng system para gamitin para lumago ang simbahan? Mga kapatid, it is not about the strategy. It is not about the technique.
Minsan gusto nila, pagandahin natin ang music, pagandahin ang atmosphere. Lahat pagandahin. But it is not all about those things. The kingdom advancement and growth is rely on being obedient to the Word of God. Kingdom advances on the faith, the words, the prayer, and the obedience of God's children. Sabi po ng isang Christian poet, God has no hands but our hands to do His work today. He has no feet but our feet to lead men in His way. He has no tongue but our tongue to tell men how He died. He has no help but our help to lead them to His side. God's kingdom advances through the Holy Spirit and the obedience of God's children. Both are indispensable. Take note that the Holy Spirit guides, anoints, empower, protect, and uses you and me. But your obedience and mine are a cooperating, all essential part of God's kingdom strategy. Siya po ang nag-ordina sa atin sa pamamagitan ng Espiritu niya para gawin ang kanyang kalooban. Kaya measure your value to Christ's kingdom, measure your value to God by your obedience. Amen? So yun po mga kapatid, obedience is the key. Key to what? 1, obedience is the key to kingdom advancement. 2, obedience is the key to blessing. 3, obedience is the key to confidence in prayer. 4, obedience is the key to spiritual understanding. 5, obedience is the key to communion and fellowship with God. And last, obedience is the key to cleansing and holiness. That is the key. Obedience. Bukas po mga kapatid, maaaring huli na po ito sa talakayan natin na ito. Pag-aaralan naman natin, obedience, the measure of spirituality. So bukas po, samahan niyo uli ang inyong lingkod dito po sa ating channel, sa Tinig ng Pag-asa. At I hope meron po kayong patuloy na matutunan habang nakatunghay sa pag-aaral natin. Tayo po'y dumulog sa Panginoon, tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos ang amin pong pasasalamat sa iyong kabutihan, sa mga pagpapala mo po sa aming buhay, sa patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan, sa hindi nagkukulang na mga biyaya ng iyong mga kamay. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, at dumadalangin para po sa aming mga kapatid. Dinadalangin ko po sa iyo ang kapatid na Ray Cruz. Kapatid po siya ng amin pong si Kuya Manix. Dinadalangin po ang kanyang prostate cancer. Nawa po ay maging ayos po ang lahat sa kanya, Panginoon. Dinadalangin din po ng aking may bahay, Panginoon, ang kanyang mga kaibigan, si kapatid na May Pangan, si Annalisa Edpao, at ang pamilya po ni Titan Ramos at ni Pastor David. Patuloy mo po silang samahan, tugunin ang kanilang mga pangangailangan. Ikaw po ang magpala ng kagalingan sa mga may karamdaman. Ang Pastor John Ocol, patuloy namin itinataas sa iyo. Ang kapatid na Esther Bautista, ang kapatid na Debbie Bernabe, patuloy na pagkilos mo sa buhay ni Kuya Danny Paredes, kagalingan para sa kanya. Ganon din po, Panginoon, ang kapatid na Egay at Tatay Clarito Cuadra, kapatid na Jules Masalunga, si kapatid na Epoy, na pamangkin ni Ate Heidi Mejia. Ganon din po ang kapatid na Tessie Aison, patuloy na dalangin para sa kanilang mga karamdaman. Tinataas ko po sa iyo ang kapatid na OG Ramos, ang aking may bahay na si Dang, si Finet, ganon din si Janelle, patuloy pong kalusugan sa kanila. Ang kapatid na M.A. Paredes, si Tito M.A., si Tita Tessie, at si Tita Myra Paredes Libertino, patuloy pong pagpapalat kalakasan sa bawat isa sa kanila. Patuloy na dalangin po kay Tatay Bitoy at Nanay Anchang Rodriguez, kay Kuya Ikoy at kay Ate Gaying Ramos, kay Tatay Eleno at kay Nanay Pasing Silya, ganon din po kay Tatay Conrado at Ate Nita Hinido, sa Tatay Omar at kay Nanay Dadeng Garcia, si Tatay Nesto Gonzales. Patuloy na pagpapala mo po kay Kakang Lole Atanasio, ganon din po kay Tita Remy,
kay Tatay David Marasigan, kay Kuya Bobby Marasigan. Ganon din po kay Nanay Poste, kay Nanay Tateng, kay Nanay Elong, kay Nanay Engay, kay Nanay Honor, kay Nanay Elisa Capillar, kay Nanay Lolit Ruperto, sa sambahayan po ni Nanay Hema de Castro, patuloy na pagpapagaling kay Ate Lita Cadabedo, pagsama mo po sa pamilya ni Ate LV at ni Kuya Dol Paredes, si Kuya Pedoy de Castro, pagpalain mo po sila, Panginoon. Ang pamilya po ni Ate Evelyn Cameros, samahan mo po sila parate, kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales. Ang pamangkin po ni Ate Evelyn, si kapatid na Reggie Ladublan, si Kuya Boyet Sanchez, patuloy pong kalakasan para sa kanya dahil sa kanyang karamdaman. Patuloy na pagpapala mo rin, Panginoon, sa kapatid na Gingy Capillar sa kanyang nalalapit na pagsilang ng kanyang sanggol. Ang kapatid na Mariby Frias, yung kanyang petition sa US, dinadalahin ko po sa iyo. Patuloy na pagpapala at probisyon para kay Meryl Cornejo, samahan mo po ang kanyang mga buhay, ang buhay at kanyang pagpapasya. Patuloy na pagpapala kay Nanay Celia at Tatay Oye Colubio, kay kapatid na Bernadette Arellano, samahan mo po siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Ganon din po si Baby Ayela Almasar, dinadalahin ko po sa iyo yung kanyang surgery this coming March to April. Sa iyo po namin iniaasa lahat ng probisyon at ganon din po ang kalakasan. Nilalapit ko rin po sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatid na Tess Castillo para po sa kanyang PR application. Ingatan mo rin ang pamangkin niya na si Gloria Padulina na meron pong leukemia at ikaw po ang magpala na kumilos, Panginoon. Tinataas ko rin sa iyo si Ate Mirna Sinfuente, ganon din po ang kanyang sambahayan, si Kuya Nestor Sinfuente, patuloy po na maranasan ang patuloy na biyaya na ipagkaloob mo sa kanila pong mga pinagdadaanan sa buhay. Ama, alam po namin na narinig mo ang aming mga panalangin at wala naman pong imposible sa iyo. Dinadalahin ko rin sa iyo, Panginoon, ang sambahayan ni kapatid na Lay at Emong Presa, ang kanilang kalusugan at ang kanilang mga pangangailangan, financial provision, at lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kanilang buhay, tinataas ko po sa iyo. Akin pong dinudulog, Panginoon, ang lahat ng ito, pati na po ang mga kapatid na nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa. Alam mo po ang kanilang mga kahilingan at ang kanilang mga pagdaing. Kung hindi labag ito sa iyong kalooban, maaari po bang iparanas mo, Panginoon, ang mga kahilingang idinudulog nila. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang araw po, mga kapatid. At good morning, Kuya Noel Andamo, Ate Nita Leyba. Good morning po, Ate Nits. Ganon din po kay Kuya Rodante Kerubin, kapatid na Ruel Barcenas, magandang araw po. Kapatid na Alitz Cortez, good morning sa iyo at sa iyong sambahayan. Kapatid na Angelina Saria, magandang araw po. Nanay Belen Olaes, magandang araw. Ate May Capillar, magandang araw sa inyo. Kapatid na Rowena Laudato, magandang araw sa inyo. Kay Kumaring Ami Santos, magandang araw. Kay Mariby Frias, kapatid na Jen Lapidario, magandang araw po. Ate Agi Victa, magandang araw po sa inyo. Nanay Hilda Mendoza, kay Nanay Saleng at kay Ana Santiago, magandang araw sa inyo dyan sa Amerika. Kuya Monching at Ate Ellen Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Marie Visto, magandang araw kapatid. Ganon din po kay kapatid na LV Pascal, kay Ate Bid Stabing, magandang araw po. Kay kapatid na Evangeline Aliliran, magandang araw po. Kuya Dol Paredes, aba, yung aking anak na si Yenyen, nanonood din. Maaga ka nagising, Yenyen, ha. Ganon din po kay Diaconisa Chares Villacrucis. At isama daw po natin sa prayer ang ministry po sa work ng asawa niya sa Philippine Statistics Authority. Ayan, sa Region 10. Yung husband and wife relationship po. Ayan, ibahagi ko po ang message na ito para sa maliwanag sa kanila ang pagsunod sa Lord ay makaranas ng miracle. Amen. Yan, so kay kay Diaconisa Charesco Galito.
Ate Nene Enriquez, magandang araw din po sa inyo. At Ate Cora Dolor, magandang araw po. Kay Ai Advincula, kay Eric, at kay Ate Mirna Sinfuente, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Annalisa Jimeno, magandang araw. Kay Kumaring Norma Luarca po, magandang araw po sa inyo. Kay Pastor Oscar, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din kay Ana Ignacio, magandang araw sa iyo kapatid. Kay Kuya Eric Maynez, ganon din po kay Ate Maricruz. Kay kapatid na ST Demetilio, kay Ate Nelia at kay Kuya Rene Fernandez, magandang araw po sa inyo. At sa bahala na kusina ni Aling Nelia, ayan Ate Nelia, i-vlog mo na yung iyong mga pagluluto. At magsusubscribe ako sa iyo. gusto ko hindi lang makita yung picture, gusto ko makita paano mo niluto para matutunan natin yung mga luto sa kusinang bahala na ni Aling Nelia Fernandez. Magandang araw po Kuya Larry Montillano, kapatid na Oli Bandamo, magandang araw sa inyong mag-asawa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Rosie Silya, kay Ate Vanji Magnaye, kay Lily Camialo, magandang araw bunso, pagpalain ka ng Panginoon ang iyong mga anak at ang iyong asawa, pati na ang iyong trabaho. At kumusta rin kay kapatid na Robert, pagpalain nawa kayo ng Panginoon dyan sa Amerika. Nanay Elong Santarin, kapatid na Eric Advincula, magandang araw. Ganon din po kay kapatid na Marjorie Almasar at kay Daryl, pagpalain kayo ng Panginoon ang inyong hanap buhay. Ganon din kay Ches Ava Alejandro. Magandang araw kapatid, welcome sa Tinig ng Pag-asa. Sana makasama ka namin uli sa susunod. Ayan, ganon din po kay Afmin Embile, magandang araw po. Kay kapatid na Lynn Kamaisa, magandang araw kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Lani Tulagan, kay Marie Visto, sabi niya, thank you Pastor for always reminding us on how to obey God's command. Praise God for all His word for us. God bless you more. Heavenly knowledge and more wisdom para marami pa din kaming matutunan sa salita ng Diyos. Salamat kapatid, salamat po sa inyong mga panalangin para sa inyong lingkod. Maraming salamat din po sa panonood, kapatid na Marivic Clara, kapatid na Hana Arboleda, Hana Atanasio Arboleda. Welcome sa Tinig ng Pag-asa, Hana. Ate Neneng Sintos, magandang araw po. Manang Lee Di Mafelis, magandang araw. Kapatid na Raquel Villanueva, magandang araw. Moni Frani, magandang araw po. At sabi ni Ate Cora Dolor, thank you Lord sa buhay ni Pastor Ruel at sa pagpapagamit niya upang magpahayag ng inyong mensahe sa araw-araw. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri. Salamat po Ate Cora. Thank you for your acknowledgement ng mga nagagawa ng inyong lingkod. Maliit na bagay po ito. Maliit na bagay po. At salamat po dahil merong nanonood at merong nagsusubaybay. At Nelia Ramos, magandang araw din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingatan kayo sa pagtatrabaho. Sabi po ni Mariby Frias, thank you po Pastor sa panalangin at mabiyayang mensahe mula sa salita ng Diyos. God bless you more and more. Ate Del and Kuya Eddie Sauler, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy na kalakasan para sa inyo. Ganon din po kay Myla de Castro Rosales. Ayan, nasan na kaya itong si Myla? Myla, nasan ka na? Ito po yung estudyante sa UBS nung araw. Hindi ko po alam kung nasan na to. Sana nagpapatuloy ka sa gawain ng Panginoon, kapatid. Ayan, so magandang araw din po Ate Hasmin Lucero, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si kapatid na Edwin Samot, ayan, nanonood po sa atin. Purihin ang Panginoon, kapatid na Edwin. Alam niyo po, kung kayo po ay taga-Imus at naghahanap kayo ng pagupitan, yan, Edwin Samot Salon. Ang gagaling ng mga manggugupit dyan. Ayan, so kaya lang pag pupunta kayo mga kapatid, nagbabayad din naman kayo sa iba. Baka naman pagpunta ron naku, sabi ni Pastor Will, pumunta kami rito sa iyo, huwag kayong magpapalibre, no? Negosyo po yan. Nagbibiro lang po. Pero alam niyo, napakabait niya si Brother Edwin. Ayan, so sana nga makarating dito. Brother Edwin, mamasyal ka nga dito sa Canada para iyong mga testimony ay marinig naman ng mga kapatid dito sa dako ng Canada. Pag nagpunta ka rito, sige, dito ka sa akin. Sa akin ka. Pamasahin na lang iintindihin mo, sagot ko na pagkain mo rito. Kaya lang palagi ko hindi po pwede ngayon no? Medyo mahigpit pa ang Canada.
So ayun po, Ate LB Paredes de Castro, de Castro Paredes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Raquel Miranda, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mukhang ngayon ko lang po kayo nakitang nanonood. Marami pong salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay araw-araw na ginawa ng Diyos. At alam niyo po, na ginagawa ko ang bagay na ito, una, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kesa po mag-jogging, kesa po magbisikleta at mag-push-up challenge. Mas maganda na po itong mag-aral ng salita ng Diyos. At marami pong salamat sa patuloy niyong pagtangkilik. I-click nyo lang po yung share at ipasa nyo po sa mga kaibigan ninyo. Kung nakinabang po kayo sa mensaheng ito, naniniwala po ako na makikinabang din yung mga kaibigan ninyo. At let us spread the news. Let us spread the good news, the truth. Kung naipapasa nga natin yung fake news, bakit hindi yung totoong good news ng salita ng Diyos ang ating ipasa? Again, tomorrow we will continue the subject of obedience, the measure of our spirituality. Para po yun bukas. Wednesday morning na po dito sa Winnipeg, medyo malamig pa po at winter po dito, talagang ang yelo, medyo may kakapalan pa po. Pero naniniwala po tayo na ang bawat araw ay ginawa ng Diyos ng mabuti at dapat po nating i-enjoy at pasalamatan. Ayan, alam niyo mga kapatid, kung hindi niyo pa naririnig yung testimony ng buhay ni Brother Edwin Samot, alam ko nag-a-attend po siya sa Church of God doon sa Dasmariñas. Pero kung gusto niyo po na marinig yung testimony niya, ay nako, i-message niyo na lang siya sa Facebook at napakaganda po ng patotoo ng buhay niyan. Paano siya binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapatid na Lira Bailon, magandang araw po sa inyo. At again, mga kapatid, ito po pala isang pasasalamat ko sa inyo. Ngayon pong araw na ito ay 11,300 subscribers na po tayo sa YouTube. Ayan, salamat po sa inyo. At yung pong 11,000 subscribers na yon ay unti-unti na ibinibigay po sa akin ng Diyos araw-araw, para po doon sa YouTube channel ko. Kasi alam niyo po, malaking tulong din po sa amin ang kinikita ng YouTube kahit papaano. Nakakalibre na po kami ng mga pang-grocery doon sa YouTube channel. At ito po ay malaking tulong sa ministeryo. Yung mga alalahanin tungkol sa pantugon sa pangangailangan ay natutugunan na po ng YouTube channel ngayon. Kaya keep on watching mga kapatid. Kung nakasubscribe na kayo, ay patuloy po kayo manood. Alam nyo, panoorin nyo po yung ginawa ko pong video kahapon. Kung wala po kayo naiisip na lutuin sa araw na ito at meron kayong sardinas, meron kayong talong, nako, gawin nyo po. Napakasarap. Ang sarap na almusal. Total, gabi naman sa Pilipinas ngayon, naghahanap po kayo ng lulutuin. Puntahan nyo po yung Ruel Camia TV. Meron na po kayong pang-almusal na pwedeng lutuin doon. At garantisado, napakasarap po. Kung ayaw nyo, ayaw nyo ng fancy, kagaya po ng ginawa ko, kahit po, kahit po sardinas lang, pwede na. Talong at sardinas at itlog lang. Panoorin nyo po. Pati mga anak ninyo, they will love it. Nag-promote pa ng channel. Pero again, marami pong salamat. Sabi ni Ate Agi Victa, panalangin niya maging million subscribers. Nako po, mga kapatid, pag naging million subscribers na yan, nako, yung mga simbahan nyo dyan sa Pilipinas, yan po ang una nating pagpapalain. Yan po yung unang makikinabang sa mga biyaya ng YouTube kung sakasakali. Okay? Pakipromote naman po ninyo. Promote ninyo sa mga churches. Alam nyo po, sinasabi ko nga, yung mga miyembro ng UNIDA, magsusubscribe lang. At kung kagaya po tayo ng mga Iglesia ni Cristo, alam nyo mga Iglesia ni Cristo, kaya yung mga yung mga YouTuber nila, talagang matindi kasi sinusuportahan nila, pinopromote niya sa mga simbahan. Kabukod tangi naman, tayong mga UNIDA, hindi UNIDA, Tayong mga UNIDA, hindi united. Yung mga kapatid natin, ayaw natin suportahan. Yung mga negosyo ng kapatid natin, ayaw natin suportahan. Pwede naman nating doon bumili sa kapatid. Pwede naman suportahan natin tindahan ng kapatid, negosyo ng kapatid. O yung vlog ng kapatid, pero hindi. Ewan, ba't ganun? Pero doon sa mga nakasubscribe na po sa Ruel Camia TV, maraming salamat. At wag na po kayong mag-skip ng panoorin nyo na, saglit lang naman yung commercial Panoorin nyo na po, kasi bawat commercial na yon ay karagdagang income po sa Ruel Camia TV.
Kapal na ng mukha ni Pastor Ruel. Mga kapatid, wala po ko hinihingi sa inyo. Hindi po ako nanghihingi ng anumang mga pagkakaloob nyo sa akin. Ang hinihingi ko lang, manood kayo tapos click nyo yung subscribe. Ate Daisy Flora, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Jocelyn Lope, pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po pala, kapatid na Edwin Samot, nanonood ka ngayon. Alam mo na noong araw na tayo nagkita, ang sinabi ko sa iyo noon, kapatid, gumawa ka ng Facebook, gumawa ka ng mga daily devotional vlog. Sinasabi ko sa iyo ngayon, gumawa ka naman ng vlog. Total, nakikita ko, nagbi-video ka, binivideo mo yung shop, binivideo mo yung mga nangyayari. So, ang gawin mo, kumuha ka lang ng marunong mag-edit ng video, kumuha ka ng cellphone, tapat mo mukha mo, magkwento ka lang ng magkwento ng buhay mo. Many will be interested in you. Ngayon, ang kasunduan ito, kung kikita na yung YouTube channel mo, hindi mo naman kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng kita, ibigay mo yon sa mga nangangailangan. So that is my challenge to you, Brother Edwin, kasi sikat ka na at mabilis kang magkakaroon ng mga subscribers. So ayun, kapatid, challenge. Sabi ni Marie Visto, isi-share ko po sa mga group ko ang channel nyo. Nanonood po ako kanina. Amen! Praise the Lord! Sabi ni Diaconisa Chares, mag 1 million ka na at i-share ko na ang vlog mo. Salamat mga kapatid! Praise the Lord! Sabi ni Ami Di Castro, blessed day. Ayan. So, congrats daw, sabi ni Kuya Nicandro Sarinas. Marami pong salamat! So, ang goal natin for this month ay maging 15,000 subscribers. Ayan. So, goal po natin yan. Month ng February, ang goal, 15,000 subscribers. Ayan, no? Sabi ni Brother Edwin, yes, Pastor. Kapatid, ipopromote ko yan channel mo. Simulan mo paggawa ng YouTube. No? Maghanap ka ng isang marunong, ng editor, ng videographer. You will go places, kapatid. Maniwala ka. Okay? Mahaba na po. Kailangan ko na po lumabas at magatid sa aking anak papunta sa school. Magkita-kita po tayo uli bukas. Take note, magkahiwalay po yung Tinig ng Pag-asa at saka yung Ruel Camia TV. Pinaghihiwalay ko po yung mga devotion at saka yung mga pagluluto at kung ano-ano pang anik-anik na ginagawa ng inyong lingkod. Doon nyo po makikita yan sa Ruel Camia TV, yung mga bagay na ginagawa ko, yung buhay namin dito sa Canada. Sa Ruel Camia TV nyo po masusundan. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, dito po tayo sa Tinig ng Pag-asa. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Mamayang gabi po, prayer meeting. Dito po makikita nyo rin yung link para po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless.